Isang pagpapalaing araw po sa ating lahat, a Blessed Church. It's time to worship. Excited na po ba kayo? Isa po dun sa nabanggit ni Pastor sa last preaching niya po nung Sunday about worship. Sabi po dun, worship must be the natural outflow of a heart that loves the Lord and appreciates who He is and what He has done for His people. Sige nga po, ulitin natin. Worship must be the natural outflow of a heart that loves the Lord and appreciates who He is and what He has done for His people. Do you love the Lord? Siyempre, amen. At na-appreciate po ba natin kung sino siya sa ating buhay? Kung sino po ang ating Panginoon? At kung ano po ang ginawa niya para sa atin? Amen. Kaya naman, a Blessed Church, ating pong i-express itong appreciation na ito, itong love na ito sa ating Panginoon as we come today to worship Him. Amen? Kaya, a Blessed Church, I encourage you, come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Minsan po, church, come, now it's the time to you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Let's continue to worship our God. Sabi po sa Psalm 47 verse 8, God reigns over the nation. God sits on His holy throne. Amen. Let's declare that truth as we sing this second song. You reign, O Lord. You reign over all the earth, we sing it. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One, you reign. Over stars, over star-filled sky, over all created life. What was always meant to be, your glory
reigning over me. You're above anything thrown my way, victorious. I live to stand in you always. Yes, you reign. You reign over all the earth. We sing it. You reign, justice and peace. You bring it. You reign, Holy One. You reign. You reign. You reign over all the earth. We sing it. You reign, justice and peace. You bring it. You reign, Holy One. You reign. Your kingdom come. Your kingdom come. Your will be done. Jesus reign over me. Your kingdom come. Your will be done. Jesus reign over me. Your kingdom come. Your will be done. Jesus reign over me. Yes, you reign, O Lord. You reign over all the earth. We sing it. You reign, justice and peace. You bring it. You reign, Holy One. You reign. For the last time, you reign, O Lord. You reign over all the earth. We sing it. You reign, justice and peace. You bring it. You reign, Holy One. You reign. Oh, yes, you are. You reign forevermore, my Jesus. You are my King. Let's declare, church. And let's appreciate the amazing love of our God, of Jesus to us. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Amazing love. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be, yes Lord, that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Let's sing it quickly to our God. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Minsan pa, I'm forgiven. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because
my joy to honor you. In all I do, I honor you. And I declare, Lord, that you are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Yes, Jesus, you are our King, our Lord, our Savior. Thank you for your sacrifice. Thank you for the blood you shed on the cross for us. Maraming salamat, O Jesus, sa paghihirap mo, sa bawat hagupit, sa bawat pag-aalipusta na tinanggap mo, sa kamatayan na binigay mo para sa amin. Maraming salamat. And we pray na talagang tulungan mo kami na every day of our life ay ipaalala sa amin ito, na ma-appreciate namin ang kagandahang loob mo, ang kabutihan mo, ang kahabagan mo sa amin, ang walang hanggang pagmamahal na ibinigay mo. Tulungan mo kami na magawa lagi kung ano yung nais mo, na mag-submit sa iyong kalooban. Our Father God in heaven, truly we are blessed because we have you as our God. At patuloy ka namin itataas, Lord, kikilalanin bilang Diyos ng aming buhay. Ang Diyos na walang kaparis, walang katulad. Ang Diyos na makapangyarihan. Ang soberanong Diyos na may kontrol ng lahat. Truly, Lord, we are blessed, Panginoon. Truly, you are amazing, Panginoon. At forever, O God, ikaw ay maghahari sa mundong ito, Lord. Kaya, Panginoon, patuloy na ibibigay namin sa iyo, Panginoon, lahat ng glory, O God. All the honor, all the praises belongs to you. And we worship you, O God. We give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang araw po, a Blessed Church. Kunin niyo na po yung inyong mga Bible and we will begin our reading. Babasahin po natin sa araw na ito ang Proverbs chapter 6, verses 16 to 19. Proverbs 6, 16 to 19. Kawikaan 6, 16 hanggang 19. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng habag ng Panginoon at humingi ng gabay ngayong araw na ito. Let's pray. Panginoon, kataas-taasan, kinikilala po namin na kami po ay kabababaan. Kami po ay nagmula sa alabok. Pero sa kabila, Panginoon, ng estadong iyon, binigyan niyo po kami, Lord God, ng buhay. Kami po ay inyong hiningahan at patuloy na binubuhay, patuloy na binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod, binibigyan ng pagkakataon na mahubog, higit sa lahat ng pagkakataon, Lord, na magabayan, makapakinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon.
dahil patuloy niyo kaming hinihingahan ng inyong salita. At ito po'y buhay sa aming lahat. Ito po ay buhay sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong tinutugunan ang pinaka-matinding pangangailangan namin bilang mga tao. Hindi po tinapay, hindi po ang bigas, kundi ang iyong unlimited supply ng salita, Panginoon, na siyang bumubuhay sa aming mga kaluluwa. Nagpapasako po kami ngayon sa araw na ito, Panginoon. Tamnan niyo po ang aming mga puso at palambutin ito, Panginoon, upang magkaroon, Panginoon, kami ng kagustuhan, pagnanais na tumugon sa iyo, Panginoon. Tumugon sa iyo ng may pagsunod. Kinikilala namin, Panginoon, na ang aming mga pag-uusapan ay hindi galing sa dunong ng tao, kundi galing sa puso ng aming buhay na Diyos na nagmamahal sa amin at nagnanais na patuloy kaming gabayan. May we not reject your word, but receive it as divine. Receive it, Lord God, as an act of love coming from our Father. We give you glory and praise, Lord, today in the mighty name of Jesus. Amen. Magandang araw po ulit, sa mapagpalang araw sa ating lahat, a blessed church. At nawa po natutuwa kayo na makita ako dito sa ating lugar, panambahan. Darating po ang pagkakataon, ay kayo po ay naririto na rin, magkakasama-sama na po tayo. Okay? Yan po ay major discussion ngayon sa ating council. Naghihintay lamang po tayo ng pinaka-akmang pagkakataon para muli buksan po ang lugar na ito. At sama-sama po tayong sasamba sa Panginoon sa iisang lugar, hindi po ba? Binasa po natin yung Proverbs 6:16-19, at ito po ay listahan ng mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Marami po sa atin marahil ay nakakaalam, kung hindi man lahat, I would say many of us know that God is love. Alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Pero marahil, hindi lahat ay pamilyar doon sa aspeto na ang Diyos ay mayroon ding kinamumuhian. As much as God is love, we must also be aware that He hates too. Meron siyang bagay na inaayawan. Meron siyang mga bagay na pinandidirihan. Meron siyang mga bagay na kinamumuhian. The word hate in this text means an intense dislike of something that evokes anger in a person. Sa Tagalog po, yung salitang hate po dito, ang ibig pong sabihin niyan ay maigting o matinding pagkamuhi sa isang bagay. At itong pagkamuhi na ito ay nagdudulot po ng galit. Siguro po, bawat isa sa atin mayroong mga bagay na ayaw natin, at kapag nakita natin o naranasan natin, nagdudulot sa atin ng galit. Ano po? No, kapag ayaw talaga natin. No? Kapag pinilit yung isang bagay na ayaw, ayun ay nagdudulot sa atin ng pagkamuhi, ng pagkagalit. Hindi po ba? So, ganun din po ang aspeto na ito na ating binasa sa Proverbs 6:16-19. Okay? Ito po ay listahan ng mga bagay na kinamumuhian ng Diyos, at dahil ito'y kinamumuhian niya, ito po ay nagdadala sa Kanya ng galit. Bakit ganon? Ba't nagagalit pala ang Diyos? Bakit ganon? Namumuhi pala ang Diyos? Kasi po, kailangan nating maintindihan na ang Diyos po ay persona. And kung kayo po yung ma-attend ng Theo Thursday natin, you would understand na ang Diyos po ay binubuo ng tatlong persona. No? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And a person has personality. Okay? At kaakibat po ng pagkakaroon ng personalidad ay yung pagtataglay ng emosyon. Pero kailangan din po nating maunawaan na ang emosyon ng Diyos ay iba sa emosyon na tinataglay natin bilang tao. Kaya magkaiba po yan. Bagamat ang Diyos ay may emosyon katulad natin, yung antas ng emosyon, yung uri ng emosyon na mayroon ang Diyos ay iba sa uri ng emosyon na tinataglay natin. Usually po tayo bilang mga tao, yung mga emosyon na taglay natin, it blocks our judgment. Okay? Pag sinabing blocks our judgment, ibig sabihin, dinadaya po tayo ng ating mga emosyon.
Yung emosyon para siyang totoo. Parang totoong-totoo, no? Pero ang totoo po niyan, talaga, mapandaya po ang ating mga damdamin. Mapandaya ang ating mga emosyon. Kaya hindi ito sapat na pagkatiwalaan. So, it's very important na kapag tayo gumagawa ng isang bagay o isang major decision sa buhay natin, hindi natin ginagawa out of emotions because our emotion is naturally deceitful. Our hearts are deceitful. Kaya mapandaya ang ating mga puso. Bakit po ganon? Kasi po, ang ating mga puso, it has been corrupted by sin. Yung ating mga puso po ay makasalanan, no? It has been corrupted, it has been destroyed by sin. We possess sinful hearts. Kaya yung emosyon natin po ay hindi mapagkakatiwalaan. Pero kapag ang pinag-usapan po natin ay emosyon ng Diyos, God's emotions are based on His perfect wisdom and judgment. Yung kanyang emosyon po ay bukod sa katotohanan na hindi ito pabago-bago, ang emosyon ng Diyos ay hindi pabago-bago dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, okay? Kailangan nating maintindihan na ang kanyang emosyon ay nakasalig, nakabatay sa kanyang ganap na karunungan at ganap na paghatol. Okay? It depends on His perfect wisdom and judgment. Bakit ganon? Bakit yung sa kanya ay mapagkakatiwalaan? Bakit ang emosyon ng Diyos ay stable? No? Dahil hindi naman siya nagtataglay ng puso na katulad ng sa puso natin. God has not been corrupted by sin. He is sinless. So that's where we see the difference. At ang Biblia po, maliwanag na maliwanag, na ayon po sa ating binasa kanina, binigyan po tayo ng listahan ng mga bagay-bagay, ng mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos. Hindi lang po ayaw, kundi kinamumuhian. Yan po ang ibig sabihin ng hate dito. It is an intense dislike. Okay? Maigting na pagkamuhi. Okay? At ang sinabi rin po rito, these things are not just what God hates, it is an abomination to Him. Pag sinabi pong abomination, sa Tagalog po yun, kasuklam-suklam. Okay? It is disgusting. Meron po tayong mga bagay na pinandidirihan at meron din tayong mga bagay na kinasusuklaman. Talagang ayaw nating makita, ayaw nating mahawakan, no? Ayaw natin ng presensya. Di po ba? Yun ay kasuklam-suklam sa atin. Itong mga bagay na nasa listahan po natin sa Proverbs 6:16-19 ay hindi lamang basta-basta kinamumuhian. The Bible describes it as abomination. Ibig sabihin, hindi lang namumuhi ang Diyos, nasusuklam ang Diyos sa mga bagay na ito. Ang pagkasuklam po ay mataas na antas ng pagkagalit. Hindi lang po ito tampo, hindi lang ito galit. No? Ito po ay poot. Ito po ay matinding antas ng pagkapoot. Nasusuklam ang Diyos sa mga bagay na ito. Pero kailangan po nating maintindihan na ito po ay hindi exhaustible lists. No? Hindi po ito, pag sinabing exhaustible list, hindi po ito exhaustive o hindi po ito kumpletong listahan. Okay? Ito po ay na-highlight sa text natin ngayon, Proverbs 6:16-19. Pero hindi ibig sabihin yan lamang ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Siyempre marami, di po ba? Pero sa pangkalahatan, ano po ba talaga ang kinamumuhian ng Diyos? Walang iba po kundi kasalanan. Our God hates sin. Plain and simple. Kaya po, maigting niyang ipinaliwanag, maingat niyang ipinaliwanag sa kanyang, pinaliliwanag sa kanyang salita na ang kasalanan ay kinakailangang i-expose. Okay? And at the same time, kinakailangang i-avoid. Okay? So, meron pong isang doktor, si Dr. J. Wilbur Chapman. He is a distinguished minister. Siya po ay ginagalang, kinikilalang tagapagsalita. Isa po siyang mangangaral. Okay? Tapos po, nagkwento po siya patungkol sa isang kabaro. Ang pangalan po ay Dr. Howard, na ito po ay preacher from Australia. At kilala po siya na isang preacher na palagi ang topic po ay kasalanan. Okay? He's not soft on sin. Kapag po ang topic niya ay kasalanan, talaga namang tagos sa buto yung kanyang style ng pangangaral patungkol dito.
Pagkatapos po ng service, isa po sa mga leader ng simbahan ay lumapit po sa kanya. Okay? At ang sabi sa kanya, Dr. Howard, kung pwede lang po, next time kapag po kayo ay magtuturo, kapag po kayo mangangaral, wag naman po masyadong brutal kapag ang topic po ninyo ay kasalanan. Wag naman po masyadong ganon pagdiinan o bigyang puwersa masyado yung aspeto ng pagkakasala. Kasi baka daw yung mga kabataan, yung kanilang mga boys and girls, kay maisip, no? Masyado nang makondem at maisip na talagang sobrang lala ng kanilang kondisyon. Okay? So, technically, itong church leader na ito, nire-rebuke si Dr. Howard for being so blatant in his preaching against sin. Okay? Ang ginawa po nitong si Dr. Howard as a minister, meron po siyang pinakita na bote doon sa church officer at a church leader. At ang sabi niya, nakikita mo ba itong bote na ito? At nakalagay po doon, sa bote, strychnine. Yung strychnine po ay isang poisonous compound. Usually po, yan po yung hinahalo sa mga pagkain ng daga. Pero at some point, meron din pong mga gamot na pinagagamitan ito. No? Kapag, wag lang sa sobra talaga kasi ito ay mapanganib. Ito po ay poison. So ito po ay bote ng strychnine. Pero sa ilalim po ng strychnine, nakalagay yung all capital letter at naka-red, naka-label ng red, ang nakalagay poison. Kasi po ang strychnine ay poison. Okay? At ang sabi niya doon sa kanyang kausap, alam mo kung anong gusto mong sabihin sa akin? Ang gusto mo, baguhin ko ang label nitong boteng ito. At wag kong ilagay yung salitang poison. Would you rather have it labeled as peppermint or essence of peppermint? Yun yung kanyang sinasabi. No? So, ang point ni Dr. Howard, ang gusto mo sa akin, kapatid, tanggalin ko yung label, palitan ko yung label, isoften ko yung tunog ng label. No? At ang sabi ni Dr. Howard, the milder you make your label, the more dangerous you make your poison. We are in the modern day Christianity, no? We are in the modern day era of Christianity. At isa po sa mga paraan ng kaaway para tayo po ay puksain ay walang iba kundi isoften ang kasalanan. Diskarte po ng kaaway na palitan ang label doon sa poison para pagmukhain itong maganda, para pagmukhain itong masarap. No? That's what Satan is doing even in our time. And we will not be doing this today. At sa mga susunod po na linggo, this is the start of a new series. Meron na lang po akong 2 series na hindi pa natatalakay. Isa po itong God's Hate Lists. Meron pa tayong sermon series about hell, hindi po ba? Pero ano na po yan, sa bandang November. So far, ito po ay ma-accomplish natin sa mga susunod na Sunday. Okay? This is a series entitled God's Hate List at ito po ay introductory sa buong sermon series natin. From Proverbs 6:16 to 19. So, simulan na po natin itong pag-aaral natin ng tekstong ito at hopefully po ito ay magdulot sa atin ng interest, no? At makita natin sa panibagong light itong mga kasalanan na inilista ng Panginoon sa Proverbs chapter 6. So, unahin na po natin yung unang kalituhan dyan, i-address po natin sa verse 16. Ang makikita po natin, makikita po ninyo yung salitang o yung numbers na 6. There are 6 things that the Lord hates, 7 that is abomination to Him. No? So kapag inisip natin, ano ba talaga Lord? 6 o 7? No? Nakakalito, di po ba? Akala ko ba 6, tapos sinabi 7. Okay? Ang tawag po dyan ay numerical parallelism. Ito po ay poetic writing style. So yung mga manunulat po, no? When they're writing a poetry, okay? Ito po ay bahagi. Hindi lamang poetry or even a plain statement po. Minsan ginagamitan nila ng numerical parallelism. So yan po ay style. It is a writing form or writing style. Yung sequence po o yung pagkakasunod ng number, 'di ba? 6 and then 7, okay?
ito po ay ginagamit para ipakita sa atin yung, o bigyang diin yung aspeto ng pagiging sukdulan ng tinatalakay. Okay? It represent totality. And at the same time, ito rin po ay paraan ng writer para kunin ang atensyon ng mga mambabasa. Di po ba? Kahit siguro kayo nakuha yung attention nyo, 6, tapos biglang 7, and then you begin to think, bakit gano'n? Ano ba, 6 or 7? Malamang yung iba sa inyo, nagbilang pa talaga kung ilan talaga, no? Makikita po ninyo 7 yan. Okay? So, ito pong style na to ay hindi lamang sa Proverbs 6:16-19 ginagamit. Ito po ay karaniwan lalo sa Book of Proverbs. Halimbawa sa Proverbs 30 verse 18, ang sabi po, "There are 3 things which are too wonderful for me, 4 which I do not understand." Di ba? So binanggit yung 3, tapos dinagdagan ng isa pa, naging 4. Di po ba? So the same writing style, the same writing technique. Sa Proverbs 30:29, ang sabi, "There are 3 things which are stately in their march, even 4 which are stately when they walk." So, ang gusto ko lang pong ipakita sa inyo, ito po ay karaniwang writing style, no? At makikita po sa iba't ibang bahagi ng Book of Proverbs. Para po sa ilan sa inyo na gumagamit po ng older translation, makikita po ninyo yung salitang Belial, okay? Actually po sa original text, ito po talaga ang ginamit. Na? Sa verse 12, yung nauna pong mga talata from verse 12 hanggang verse 15, it talks about the man of Belial. Okay? So ang ibig sabihin dito po, itong 7 things na nakalista sa ating main text po ay explanation o pag-expound, pagpapaliwanag doon sa mas naunang mga talata, particularly yung verses 12 to 15, patungkol doon sa tinatawag nating man of Belial. Ano pa yung man of Belial na ginamit dito? In the original text, you would see that Belial as a word. Yung Belial po ay produkto ng dalawang salitang pinagsama. Yung belly, hindi po yan yung chan. Okay? Belly as in, ang ibig sabihin po niyan ay without. Okay, sa Hebrew. At yung yaal, ang ibig sabihin niyan ay profit. Okay? Wala. Tapos yung profit, kita, di ba? Walang kita, di ba? O walang pakinabang. So, ibig sabihin niyan, walang pakinabang. Kapag pinagsama natin po, ang ibig sabihin po ng Belial ay worthless. Kaya po, yung ilang mga Tagalog translation natin, makikita po ninyo, yung pagkakatranslate ay napakadirekta. Taong walang kwenta. Doon po nanggaling yan. Yung walang kwenta, ang ibig sabihin nun, Belial. Man of worthlessness. Okay? So yung 7 things that God hates is a description of that man of Belial, of that Belial. No? At anong makikita natin sa verses 12 to 15, doon palang binagsakan na tayo ng ilang description. Itong Belial ay wicked, masama. Pangalawa, they are constant liars. They are deceitful. They are evil plotters. And number 5, they are constant troublemakers. Ito po ay paglalarawan sa isang tao na nabubuhay para gumawa ng masama. Nabubuhay para magsinungaling. Nabubuhay para sumira, magwasak, mandaya, at magplano ng masama. Okay? So, makakasiguro po tayo na ang dinidiscuss talaga dito sa ating main text ay walang iba kundi mga tao na walang pananalig sa Diyos, mga tao na walang takot sa Diyos. Yung buhay po nila ay buhay na pangkaraniwan ang paggawa ng masama. Karaniwan ang paggawa ng mga bagay na makasasakit at makapupuksa. Okay? So, maliwanag po sa atin, kung ang Beatitudes na ating pinag-usapan dati is a description of what a Christian is. Di ba? Ito namang pong sa Proverbs 6, it is a description of what a non-Christian is. Okay? Ito po'y karaniwan sa mga hindi nanampalataya kay Jesus. Okay? At bukod pa doon, makikita po natin, mapapansin po natin, na itong mga description na ito sa 7 things that the Lord hates, most of them, I would say 5 of them, talks about body parts. No? Halimbawa po, kaya these things that the Lord hates reflect body parts. Halimbawa,
Una, eyes. Okay? Proud eyes or proud look, 'di ba? Mata. Pangalawa po, tongue. 'Di ba? Lying tongue, sinungaling na dila. Then we have hands. Mga kamay na pumapatay ng walang kasalanan. Number 4, heart. Yung heart naman po na nagpaplano. Di po ba? At yung number 5, feet. Okay? Paa na nagmamadaling gumawa ng masama. So ano pong ibig sabihin? Bakit ginamit po yung analogy ng body parts? Bukod sa katotohanan na talaga namang itong ating katawan ay nagagamit natin din sa paggawa ng masama. Hindi po ba? Pinapakita po dito yung katotohanan ng isang taong hindi pinananahanan ng Diyos, isang taong walang pagpapasakop sa Diyos, yung mga tinatawag nating ungodly, no? Ang bawat bahagi ng kanilang katawan, every part of the wicked person's anatomy is devoted to evil. Ang kanilang katawan po ay laan para sa paggawa ng masama. Okay? At maging yung kanyang body language, nakita po natin dyan, particularly sa verses 12 to 15, makikita po natin na itong mga masasama, sa kanilang paggawa ng masama, meron silang mga body language, meron silang mga sign language, no? At ano-ano po 'yon? Kumikindat sila, nagkikindatan sila, no? Habang nanloloko, habang nagpaplano, wini-wave nila yung kanilang mga kamay bilang senyas, di po ba? So, ibig sabihin, ginagawa nila yung kanilang mga kasalanan ng patago, no? Merong senyasan na nangyayari. So, yung kanilang katawan, maging yung kanilang body language, it communicates evil. Okay? So kung paano ang katawan ng isang Kristiyano ay dapat ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, para sa mga bagay-bagay na nakalulugod, nakaluluwalhati sa kanya. Ang mga katawan naman ng mga tao na hindi nagpapasakop sa Diyos ay ginagamit ng kaaway, ginagamit ng demonyo para sa mga bagay na masama. Okay? So at least we have a background. Excuse me. Nagkaroon tayo ng background kung ano ang ibig sabihin nitong Proverbs 6:16 to 19. Ngayon po, isa-isahin po natin. Hindi po natin lulubugan ng masyadong malalim yung bawat item, yung bawat item sa listahan ng 7 things that the Lord hates. Kasi nga, doon nga natin gugugulin yung ating mga susunod na linggo. Pero unti-unti po nating bibigyan ng tanaw yung mga items, papasadahan lang po natin sila one by one. Let's talk about the first one, haughty eyes. Okay? Haughty eyes, a proud look. So una po sa listahan ng mga kasalanan na kinamumuhian ng Diyos dito sa ating main text ay yung pride. Okay? First on the list is pride. Okay? Kamakailan po, sinelebrate po yung tinatawag na Pride Month. Now, kakaiba talaga ang mundong ito na ating kinasasadlakan. Yung bagay na kinamumuhian ng Diyos ay sineselebrate na ng tao. Okay? So, it is first on the list that of the sins that God hates. Why? Bakit siya first on the list? Kasi po, many scholars agree na ang pride is usually the primary motivation for all other sins. Ang tawag ko po dito, lolo ng mga kasalanan. Okay? Ibig sabihin, yung pride po ang ninuno ng lahat ng kasalanan na ginagawa ng tao. Ito po ang kauna-unahan, ito po ang pangunahing motibasyon ng iba pang mga kasalanan. Okay? Kung maaalala po natin, it was pride that turned Lucifer into becoming Satan. Makikita po natin sa Isaiah chapter 14, yung bagay na yan. Although, this is highly debatable. Marami pong nagsasabi that Isaiah 14 talks about a human ruler. Personally po, naniniwala po ako that though it talks about a human ruler, it also talks about the spiritual being ruling the human ruler. Okay? Kasi po, maliwanag po dun sa Isaiah 14, yung ilang mga salita, kataga, na hindi pwedeng i-apply sa isang human ruler. Pero sa isang angelic being or spiritual or heavenly being. Okay? So, it was pride that turned a Lucifer into becoming an enemy. Okay? At hindi lang po yun. It was also pride
that led Eve to disobey God and eat the forbidden fruit. Mahalaga po na maintindihan natin, a blessed church, na kinain ni Eva yung prutas na ipinagbabawal sa Garden of Eden, hindi dahil matamis ito. Hindi sinabi sa kanya ni Satanas, hindi sinabi sa kanya ng serpent, okay, na matamisyaan. No, that was not the sales pitch. Hindi po yon ang ginawang pang-akit ng kaaway para kagatin ni Eva ang pinagbabawal na prutas. Ano po yon? Matatandaan po ninyo sa Genesis chapter 3, verses 1 to 6. Ang sabi po ng serpent kay Eva, "You shall be gods. When you eat of it, you shall be like God." That was the selling feature. And that was an effective selling feature. Napakagaling na salesman. Napakatuso na salesman ng ating kaaway. No? So ang sinabi niya kay Eva, kapag kinain mo ito, magiging kawangis ka ng Diyos, magiging katulad ka ng Diyos. And that was basically a very effective sales pitch. No? Hindi sinabi, matamis yan, masarap yan, naku, pag nakain mo yan, wala ka ng ibang makakaing prutas. Maliban pa dyan. No. Kinain ni Eva yung prutas, hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa epekto nito. She's been told by the devil that when she eats of that fruit, she will be like God. Okay? So doon bumagsak si Eva. Sa Proverbs 8:13, ang sabi po, "The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate." Sabi ng Panginoon. So yung pride, yung arrogance po, ay opposite ng fear of the Lord. Okay? Naturally, if we claim to fear the Lord, naturally po tayo po ay may pagpapakumbaba na lumalapit sa Diyos at pinamumuhay ang ating mga buhay. Pagkilala kung sino tayo sa kanyang harapan at pagkilala sa kanyang kadakilaan bilang isang Diyos. Okay? So makikita po natin sa simula pa lang ng kasaysayan natin bilang mga tao, gusto na nating magpaka-Diyos. Gusto na nating maging Diyos. Gusto na nating tanggalin ang Diyos sa kanyang trono. We do not want to be ruled. We want to rule. We want to rule our lives. And when we do so, when we desire to rule our own lives, doon na po pumapasok yung salita, yung kasalanan na pride. So pride is a sin that steals glory from the God whom we were created to give glory to. Yung pride po ay yung pagkakaroon ng pagnanasa na agawin ang kaluwalhatian palayo sa Diyos. Kaya po dahil dito, ang pride po ay hindi ka-level ng ibang kasalanan. As much as I know, many Christians believe na walang antas ang kasalanan, na lahat ng kasalanan ay pantay-pantay, no? But biblical truth tells us otherwise. No? Ibig sabihin, they're all equal in a sense that they're all sin at lahat ng ito ay kinamumuhian ng Diyos. But then we understand, no, na mayroong pag-aantas-antas ang kasalanan. Okay? Even Jesus Christ tells us that there are sin that does not lead to death. There's that type of sin that leads to death. Okay? Now, pride is a dangerous sin to commit. Okay? Why? Because it is not just a normal sin. It is not just a common sin. Okay? Mas iba po ang dating ng pride. Bakit po? Ang pride po ay pag-attacking direkta sa Diyos. It is a direct assault in the throne of God. Okay? Kapag po tayo may pride sa ating mga puso, ang sinasabi po natin sa Panginoon, umalis ka dyan sa iyong trono. Okay? And it is springing from the heart that longs to unseat God. We want to unseat God. Okay? Gusto nating sabihin sa Diyos, Lord, huwag kang makialam. Okay? I know you are God, but let me be God of my own life. That is telling God, Lord. Okay? Okay? So, ibig sabihin po, ito yung puso na nagsasabing, ayokong maging hari ka. Okay? I hope you understand whenever we sing songs, no? We are not just singing a melody. We are not just reciting a lyrics. We're actually proclaiming the truth. Taking it seriously in our hearts. Kanina sabi natin sa Panginoon, Lord, Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Is He really King?
Siya ba talaga ang hari, no? Ng buhay natin? Kapag dumating tayo sa tagpo ng buhay natin, na ayaw na nating pinakikialaman tayo ng Diyos, na ayaw na nating mamuhay ng may pagpapasakop sa Diyos. Okay? That tells us very clearly, we are already accommodating pride in our hearts. Okay? That is already an indication that we have a prideful heart. Sabi ni James White, men will allow God to be everywhere except upon His throne. For God on His throne is not the God that they love. Sabi po ni James White, okay lang daw sa tao, no? Na kung saan pumwesto ang Diyos, wag lang siyang uupo sa kanyang trono. We do not want Him to be God. Because for Him to be God, that means He rules. And when He rules, we feel uncomfortable because there are so many things in our lives that we wanted to do, that we love to do, but the king hates. And for that reason, we hate the king. Because we love our sin. So punta po tayo sa pangalawa, bukod po dun sa haughty eyes, we have a lying tongue. Okay? This one pertains to a habitual deception. Ito po yung pamumuhay ng may pandaraya. Okay? Excuse me. Ano lang po yan? Wala pa akong COVID. Sorry. Manunuyo lang yung aking ano. Thank you, Ate LJ. Excuse me po Iinom lang po ako. Okay. Nakakatakot umubo ngayon Anyway, mga kapatid, magpatuloy po tayo dun sa pangalawa, lying tongue or habitual deception. Sinasabi po sa atin salita ng Diyos na kinamumuhian niya rin po ang dilang sinungaling. Bakit po kaya? Why? Because God is the God of truth. Okay? God the Father is truth. We see this in Psalm 119, verse 160. Ang sabi, the sum of your word is truth. Every one of your righteous rules endures forever. Doon sa mga naunang talata po dyan sa Psalm 119, God uses the name Elohim. Yahweh. Okay? Yod-Heh-Vav-Heh, na pinag-aaralan po natin sa Theo Thursday natin. Okay? So the God the Father is truth. Not only God the Father, God the Son is truth. Sabi po sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Okay? Not only is God the Father is truth, not only God the Son, but also God the Holy Spirit is truth. Ang sabi sa 1 John 5:6, and the Spirit is the one who testifies because the Spirit is the truth. Intindihan po natin? Ang Diyos po ay katotohanan. Hindi lang siya nagtataglay ng katotohanan, siya ang katotohanan. At taliwas po dito, makikita naman po natin, the Bible refers to Satan as the father of lies. John 8:44, ang sabi po rito, he has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Ang paglalarawan po ng Biblia kay Satanas ay sinungaling at ama ng mga sinungaling. Kaya po, darating po sa ating buhay, kakatok sa pintuan natin si Satanas at mag-o-offer ng napakagandang bagay, no? Na nakapak ng napakagandang packaging at sasabihin sa atin, naku, tikman mo lang, hindi ka magsisisi. Kapag yan po ay naranasan natin sa ating buhay, we already know from God's Word that we're not supposed to believe Him. No? Why? Because this is a liar selling you something. Hindi po tayo bumibili ng kahit anumang produkto sa isang salesman na sinungaling. Okay? Doon po bumagsak ang ating unang mga magulang. At ito po ay patuloy na ginagawa ni Satanas sa mga anak ng Diyos magpasa hanggang ngayon. Okay? Siya po ay humahanap ng tiyempo para tayo ay bigyan ng kanyang produkto. At ano yung kanyang produkto? Kasalanan. Telling us that it's sweet.
telling us that it's good, telling us that it will last, telling us that it is pleasurable, telling us that it is worth it. Tayo naman, basta tayo sunggab sa kasalanan, forgetting that this enemy has been described in the Bible as a liar and a father of lies. Okay? Sa pananaw po ng Diyos, sa kanya pong panuntunan, ang kasinungalingan po ay hindi lamang act of speech. Hindi lamang po ito salita. Para sa Diyos, ang kasinungalingan po ay mapangwasak na puwersa. It is a deadly force that divides and destroys. Kapag po tayo nagsisinungaling, binubuksan po natin ang pintuan para makapanagumpay si Satanas, para makapagtrabaho si Satanas sa ating buhay. But when we speak the truth, binubuksan naman po natin ang pintuan para sa Espiritu ng Diyos na makapanahan at magawa ang kanyang gampanin. That's what we see in Ephesians chapter 4. Okay? At ang sinasabi po sa atin ng Biblia, ang mga sinungaling po, itong mga habitually deceitful people ay may lugar sa impyerno. We see that in Revelation 21 verse 8. There's a special place for habitual liars in hell. Now let's go to the third one, mga kapatid. Hands that shed innocent blood. Hands that shed innocent blood. Heartless cruelty. Pag binasa po natin, binalikan natin sa kasaysayan, sa Genesis chapter 4, verses 1 to 15, makikita po natin yung nangyari between Cain and Abel. Ito po yung magkapatid, mga anak sila ni Eva at Adan. Kapag po binabasa natin, immediately, ang may isip natin, si Abel, siya yung good guy. Di po ba? Siya yung bida. Tapos si Cain, siya yung bad guy, siya yung masama. Siya yung kontra-bida. Tapos, kapag binabasa po natin itong story na ito, immediately we connect ourselves or we can relate with Abel. Nang feeling natin, tayo si Abel. Hindi po ba? At hindi tayo si Cain. Kasi hindi naman tayo pumapatay ng tao. Most likely, ganyan ang ating may isip. Pero ang katotohanan, mga kapatid, bawat isa po sa atin, lahat po tayo, ay may kapasidad na pumatay ng tao. Alam niyo po ba yan? We all have the potential to be cruel. We all have the potential to kill. Pwedeng itanggi natin yan, ay hindi ko yan gagawin, hindi ko yan gagawin. Pero the fact is, kung ang bawat isa sa atin ay nagtataglay ng makasalanang puso, okay? Ibig sabihin nun, nagtataglay din po tayo ng kapasidad na gawin itong kasamaang ito. That's why we have to be very careful in taking this lightly. Nang feeling natin exempted tayo, hindi ako papatay. Yan ang hindi ko magagawa. Ang pumatay ng inosente. Okay? Ang commandment po sa atin ng Panginoon, makikita natin sa Exodus 20 verse 13, ang sabi niya, "Thou shalt not kill, or thou shalt not murder." It is part of the Ten Commandments. Okay? And also, makikita po natin, sa Numbers 35:33, ang pagpatay po ng inosente, ang sabi rito ay nagdadala ng pollution, nagdadala ng karumihan sa lupain. It pollutes the land. Basahin po natin. Numbers 35 verse 33, sabi, "For murder pollutes the land, and no sacrifice, and no sacrifice except the execution of the murderer can purify the land from murder." Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Galit ang Diyos kapag may namamatay na inosente. Okay? Kapag merong namamatay at ang kanyang dugo ay dumadanak sa lupain, ito po ay nagdudulot ng matinding pagkamuhi sa Diyos. Ngayon, kung ikaw ay kamag-anak nung pumatay, pwede mong daanin sa areglo, no? Pwede mong sabihin, bayaran ko na lang po yung buhay na nakinitil ng aking kamag-anak, no? Well, in a sense, money might satisfy the relatives of the slain.
So pwede silang makakuha ng hustisya, pwede nilang maisip, o sige, pwede na yan. Kasi mahirap lang kami, binayaran natin ng pera yung kamatayan ng isang inosenteng tao. Ano po ba? But then, it may satisfy the relatives, but it can never satisfy the Maker. It can never satisfy the Creator who gave life to that being. Naintindihan po natin? Wala tayong kayang ibayad sa Diyos kundi buhay din. Okay? Kaya po, dito po nanggagaling yung mga batas na in-establish ng Diyos sa Old Testament pa lang para po sa capital punishment. Okay? The Bible talks about capital punishment, no? Ito po ay para bigyang tibay ang hustisya sa lupain. Lalong-lalo na po pagdating sa patayan because God hates murder. Now, mayroong mga pilosopo magsasabi, ano ba yan? Ang Diyos galit sa mamamatay tao, galit sa pagpatay ng tao. Pero ang solusyon ng Diyos para bigyan ng katarungan yung kamatayan ng isang tao ay patayin din yung pumatay. Eh di parehas lang yon. No, it's a totally different thing, mga kapatid. Okay? Unang-una po, wala pong isa sa atin ang may karapatang kumitil ng buhay. Dahil po, walang isa man sa atin ang may nagmamay-ari ng buhay. Ang buhay ko po ay hindi ko pagmamay-ari. Kaya nga ang suicide ay hindi rin dapat ginagawa ng mga Kristiyano, ng mga tao. Ito po ay kasalanan dahil hindi ko pagmamay-ari ang buhay na ito. At hindi ko rin karapatan, wala akong karapatan na patayin ang ibang tao dahil hindi ko pagmamay-ari ang buhay ng ibang tao. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay kumitil ng buhay, tayo po ay nagkakasala dahil wala po tayong karapatan sa buhay na kinikitil natin. Hindi po tayo ang nagmamay-ari noon. Pero kung ang Diyos ang kumuha ng buhay, eventually naman kukunin ng Diyos lahat ng physical na buhay natin, hindi po ba? Eventually naman lahat tayo ay mamamatay. Kukunin ng Diyos pabalik ang ating mga hininga, hindi po ba? So, technically, the Lord will kill us all. God will kill us all. Pero it's not murder. Okay? Hindi po yun pagpatay na kagaya ng kanyang ipinagbabawal. Bakit po? Dahil taglay ng Diyos ang lahat ng karapatan, perpektong karapatan, na kunin ang Kanya. Naintindihan po natin? And many times po makikita natin sa Bible, yung kamatayan po ay bunga ng ating kasalanan. So it is a form of judgment. For the wages of sin is death. Kaya po tayo nagkaroon ng kamatayan, hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Dahil ito po ay batay sa kahatulan ng Panginoon. Ito po ay batay sa kanyang matuwirang paghatol. Okay? And for that reason, God permits, God allows capital punishment o yung death penalty. Ganun po katindi ang pagkamuhi ng Diyos sa mga taong pumapatay. Okay? Na kapag ikaw ay pumatay, ang katapat dapat nun ay buhay din. Now, ang makikita po natin dito, sa Matthew 5:21-22, si Jesus mismo ay nagturo at nagsabi sa atin, no? Sabi niya, narinig niyo na ang utos, ang kautusan, ang sabi, do not murder, huwag kayong papatay. Okay? Pero ang sabi ni Jesus, if we are angry with our brother, we are liable to judgment. Ibig sabihin po, kapag po tayo ay nagkikimkim ng galit sa ating mga kapatid, ang ibig pong sabihin nun, tayo ay pumapatay. Ang ginagawa ni Jesus Christ dito, He is addressing the root of murder. So, yung ating pagkitil ng buhay ay nagmumula sa puso na may galit. So, as far as Jesus is concerned, yan ay sumisibol pa lang sa puso mo, dapat yan ay sinisikil na. Dapat yan ay pinapatay na. Kasi ang ibig pong sabihin, ito po ay tumutukoy dun sa katotohanan na ang galit po ay lumalago. So ang galit po ay nagsisimula sa tampo, kapag hindi po natin naisuko sa Panginoon, kapag hindi po natin napaglabanan, ang galit po ay unti-unting lumalaki, lumalawak, and before you know it, kaya na natin gawin lahat ng bagay para mangwasak. Dahil po masyado ng malaki yung galit sa ating mga puso. So the Lord addresses the root cause. And that's none other than the heart of a person. Okay?
So when we are angry, we're already committing murder as far as Jesus is concerned. If we are angry at someone who's not doing any harm to us, lalong-lalo na, because that is being guilty of murdering an innocent. At ilan po sa atin ang guilty sa ganyan? Wala namang ginagawa. Ba't tayo galit na galit sa isang tao? Di po ba? Kailangan isipin natin ng malaliman, bakit ba ako galit sa taong ito? Galit ba ako dahil sa kanyang itsura? Galit ba ako dahil sa kanyang pananalita? O galit ba ako dahil meron siyang kasalanan na ginawa sa akin? Ano? Regardless of the scenario, the Lord tells us, no, to guard our hearts when it comes to this issue. Okay? We are liable for judgment. That's what Jesus tells us. Now let's go to the next. Meron po tayong pang-apat. Ang sabi rito, a heart that devises wicked schemes. Yung tinatawag nating vicious scheming. Excuse me. Tayo pong mga tao, mahilig po tayo magplano, hindi po ba? In fact, marami po sa atin talagang bumibili pa ng planner para sulatan. Okay? Mga kalendaryo, mahilig tayong lagyan ng label, di po ba? Tatandaan natin kung anong gagawin natin sa araw na ito. We like planning. At wala pong masama sa pagpaplano. Kaya lang po, kapag dumating yung pagkakataon na yung ating pagpaplano, ang pinaplano na po natin ay kung paanong mapahiya, kung paanong masaktan, kung paanong makapanira, kung paanong magwasak ng buhay ng ibang tao, kapag ang ating pong kapasidad ng pagpaplano ay in-apply na natin sa mga bagay na ito, then doon po pumapasok yung tinatawag nating wicked scheming. That's when we learn or attempt to manipulate people, i-twist yung truth para po sa ating sariling kapakanan. Ang tawag po ron ay wicked scheming. Okay? Lahat po tayo binigyan ng pagkakataon o kakayahan ng Panginoon na magplano because we are creative and tactical people. No? It is good to be tactical for the glory of God, no? For the thing that matters to God, for the thing that pleases God. Pero kapag ginamit na natin yung ating kakayahan na magplano para sa mga bagay na masama, para gumanti, para gumawa ng mga bagay-bagay na hindi nais ng Panginoon na ginagawa natin, doon na po pumapasok itong kasalanang ito. Zechariah 8:17, ang sabi sa atin, don't scheme against each other. Huwag kayong magplano ng masama para sa isa't isa o laban sa isa't isa. Stop your love of telling lies that you swear are the truth. I hate all these things, says the Lord. So throughout Scripture po, pinaaalalahanan po tayo ng Panginoon na i-examine yung ating mga puso, no? O suriin ang ating mga puso. We search our heart. That is a command na dapat nating tinitake seriously. God wants us to search our heart. Why? Kasi po, the Lord also searches our hearts. Kaya alam ng Diyos kung anong laman ng ating puso, alaman ng ating isip, at alam niya kung ano ang takbo ng ating mga pagpaplano. Alam niya kung anong namumuo sa ating mga budhi. Okay? Now, bakit po galit ang Diyos sa wicked scheming? Okay? Wicked scheming is hateful to God because it is a misuse of the gift of imagination that He has blessed us with. Tayo pong mga tao, we are naturally creative. Kagaya po ng Diyos, meron tayong kakayahan na gumawa ng mga bagay-bagay, no? Although mas tamang salita yata yung pagiging innovative, because we cannot create from nothing, no? Only God can do that. Pero we are naturally creative people. We are naturally tactical people. No, we were given wisdom. We were given the art of thinking, di po ba? Para gamitin sa kanyang kalwalhatian. At yun po dapat ang ginagawa natin, ano? Dapat yung ating pagpaplano ay para sa mga bagay-bagay na mag-a-advance ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya lang kapag ang ating pagpaplano ay taliwas na sa pagbubuo o sa pagsusulong ng gawain ng Diyos sa lupa, no? Ang pagpaplano natin ay kung paano sirain ang plano ng Diyos sa lupa, no? We are now taking a losing side, a wrong side. Okay? So, tandaan po natin na yung wicked scheming ang naging dahilan para lunurin ng Diyos sa pamamagitan ng malaking baha.
ang daigdig. Okay? So wicked scheming resulted to a global flood that drowned the earth. We see this in Genesis 6:5. Ang sabi po, the Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and He saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. Mapalad po tayo, hindi tayo isinilang sa panahon ni Noah, hindi po ba? Kung saan ang mga tao po ay masyadong magaling magplano. They plan against each other, no? They do wicked scheming so naturally. At dumating ang pagkakataon, kinakailangang i-reboot ng Panginoon ng daigdig. Kailangang linising muli ng Diyos ang daigdig at padalhan ng malaking baha. Dahil po, ang isipan ng tao, ang laman ng mga isipan ng tao ay walang iba, kundi ang pagpaplano ng masama sa isa't isa. That's what we see in this text, Genesis 6:5. Yung ating pong mga imahinasyon, dito po nagmumula ang masama o mabuti. No? So, as people, we can plan evil things, or we can also plan things that hurt others. We can also plan things that destroys. Okay? Or we can also plan things that will help others, that will build up others. It is totally our choice. Kaya po yung ating mga imahinasyon ay kinakailangang pinapangalagaan. No? Kapag po tayo halimbawa ay may galit sa isang tao, pumapasok na po yung ating pag-imagine at iniisip natin, nako, paano kaya ako makakabawi dito? No? Nag-iisip na tayo ng mga bagay na pwede nating gawin nang hindi tayo nakahalata. No? Yung pala ang ating puso ay nagnanais ng pumuksa. So we have to take care of our imagination. We have to use our imagination wisely according to how God intends it to be used. No? So our imagination needs to be cleansed and kept pure before God so He can use it in His service. Panglima po na tinutukoy dito sa listahan ng Diyos ng mga kasalanan kanyang kinamumuhian, feet that are quick to rush into evil, o yung mischievous eagerness. Feet that are quick to rush into evil. Okay? To rush into evil is to demonstrate a great delight and enjoyment of evil and an eagerness to participate in it. Okay? So, ito po yung mga uri ng tao na nagmamadaling gumawa ng kasalanan. Okay? Isa lang po ang prescription ng Panginoon sa atin pag tayo po ay humaharap sa tukso. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, flee from temptation. Okay? Lumayo sa tukso. Kapag po tayo may tukso, ang pinapagawa sa atin ng Panginoon kung paanong ginawa at nanagumpay si Jose sa tukso, no? Ano po 'yon? Siya po ay lumayo, siya po ay tumakbong palayo. Pero may mga tao na kapag may tukso, tumatakbo rin po sila pero palapit. No? And the Lord is talking about these types of people who possesses feet that are quick to rush into evil. These are the people that enjoy evil. Kapag merong masamang gawain, na-excite sila. No? Kapag merong gawang masama, they participate in it with all joy. And God hates it. God hates the enjoyment of evil. Yung mga ungodly po, gusto nilang i-fulfill yung kanilang masamang plano, yung kanilang masamang nais. At gusto nila, no, ay hindi sila mapakali. Hindi sila makapaghintay na i-enjoy yung kanilang mga sinful pleasures. Pero hindi po ito ang inaasahan ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Christians must have these types of feet. Number one, we have cleansed feet. No? Paana nililinis ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. We have beautiful feet. Okay? Beautiful feet that brings good news. And we also must possess prepared feet. Okay? And an obedient feet. Paa na handang sumunod, nagmamadaling sumunod. Okay? At walang pag-aalinlangan na sumunod sa Diyos. Pero ang paa ng mga ungodly, ang paa ng masama, ginagamit nila para gumawa ng masama. Now let's go to the sixth item. God also hates a false witness who pours out lies. Okay, yung social slander. Okay? So,
Tinawag po tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak, bilang isang iglesia, okay? Bilang isang pamilya para patotohanan, para maging witness sa katotohanan. Okay? We are witnesses of the truth. Kaya po kapag tayo nag-share ng gospel, isa po sa mga salitang ginagamit natin ay nagwi-witness. Oy, na-witnessan mo na ba yan? Ibig sabihin, tumatayo ka bilang saksi na ang salita ng Diyos ay totoo. Okay? So, we are called to be witnesses to the truth. That's also what we see in Acts 1:8. Ito po ang trabaho ng simbahan. Ito po ang trabaho na nilagay ng Panginoon sa balikat nating mga Kristiyano to witness for the gospel truth. Pero ang mga masasama po, the wicked person is a false witness who speaks lies. Okay? Bearing false witness is a violation of the 9th commandment. Sabi po sa atin sa Exodus 20, verse 16, You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not bear false witness against your neighbor. Okay? Truth cannot be violated without having a damaging effect in the community. Hindi natin pwedeng i-violate ang katotohanan at umasa na wala itong epekto sa ating komunidad. Ang akala po kasi natin, kapag tayo po ay nagsisinungaling, kapag tayo po ay nagpapakalat ng kasinungalingan, ang akala po natin, ang dinedestroy natin ay yung mismong tao lamang na gusto nating puksain. Pero ang totoo po niyan, ang pinupuksa po ng kasinungalingan, okay, ay walang iba po kundi ang buong komunidad. It destroys community. It destroys friendship. It destroys groups of people who used to love one another sincerely. Yan po ang ginagawa ng false witness. Okay? Whether it's a statement from a government official, pahayag mula sa isang government official, okay? O kaya naman isang stipulation doon sa isang kontrata na punong-puno ng kasinungalingan or deception. Whether it is a testimony in court, o kaya naman a promise in the marriage altar. Can you imagine, nasa altar ka at nasa harapan ka ng Diyos, no? Sa isang matrimonyo ng kasal. Tapos ikaw ay nanunumpa sa iyong mapapangasawa, pero sa isip mo naman, lolokohin ko rin to eh. No? Pakakasalan ko lang to, pero lolokohin ko rin to. Iiwan ko rin to after few years. Hindi po ba? So, napakahalaga po na yung binibitawan po ng ating mga bibig ay totoo. Ganun po kahalaga ang katotohanan. Okay? Without truth, things begin to fall apart. And for that reason, God hates it. God hates a false witness who pours out lies. And lastly, we have the seventh, no? The seventh on the hate list of God, a man who stirs up dissension among brothers. Okay? A man who stirs up dissension among brothers. Ito naman po yung uri ng masama na tuwang-tuwa kapag may nag-aaway. Okay? Tuwang-tuwa sila na makisawsaw sa away. No? Umaapoy na nga ang galit ng isa't isa, gagatungan pa para lalong mag-apoy. No? Excited na excited sa magaganap. Kumbaga sa mga suntukang bata, ito yung mga imbis na umawat, sasabihin pa, hawakan mo nga ilong, hawakan mo nga yung tenga. Duwag ka naman eh. Merong mga tao who finds pleasure, nakakakuha sila ng katuwaan sa mga away. No? Merong mga tao who are highly argumentative. Okay? Ito mga toxic talaga kausap, mga kapatid. Merong mga tao talagang ang gustong-gusto, puro pagtatalo. Walang problema po kung yung ating pagiging argumentative is looking for solutions. Okay? In that way, it is good and it is beneficial. It can be used for the glory of God. But there are types of people who are argumentative only for the sake of argument. They do not care about the truth. They do not care about the solution. They just find pleasure in arguing. No? Merong mga ganyang klaseng tao. Kapag po nakahanap kayo ng ganyang klaseng tao, huwag kayong magsasayang ng laway. Okay? Huwag kayong magsasayang ng panahon. Maybe I've encountered these type of people, highly argumentative for no reason. They just want to build enemies. They just want to quarrel
no? Mga quarrelsome people. Okay? So, sabi po sa Psalm 133 verse 1, "Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity." Okay? Unity. At ito po yung mismong sinasira, winawasak ng kaaway by sending troublemakers into a group of people. The ungodly destroys the unity by sowing seeds that produce a bitter and divisive harvest. Okay? Ang kinakailangan lang po ay isang constant troublemaker na pumasok sa isang grupo, pumasok sa isang church, pumasok sa isang pamilya para i-divide and conquer ang mga tao. Okay? At meron pong recommendation ang Proverbs 22 verse 10 dito. Ang sabi ng Proverbs 22 verse 10, "Throw out the mocker and fighting goes too. Quarrels and insults will disappear." Kasi po, minsan yung pag-aaway ay dala-dala ng tao. As much as we are also different, no? Minsan yung ating mga conflicts, yung ating mga arguments ay dulot ng ating pagkakaiba-iba. Pagkakaiba-iba ng opinion, ng upbringing, ng pananaw, no? Yun ay resolvable. Pero kapag ang kaaway ay umatake, he sends a troublemaker, he sends someone who will create dissension. Okay? Kaya ang sabi sa atin ng Proverbs 22, tingnan nyo, kapag nawala yan sa grupo nyo, yung taong yan, then the fighting goes too. Okay? Quarrels and insults will also disappear. Because it is natural for the wicked to destroy. It is natural for the wicked to create dissension among the family of God. This is something that we would have to face forever and ever. Okay? Hindi po ito magwawakas habang hindi pa dumarating ang Panginoon. The devil will keep sending troublemakers in the church, no, to create dissension. Okay. Now, discord and division in the church are terrible sins. Bakit po ito matinding kasalanan para sa Panginoon? Kasi ito po ay taliwas sa prayer request mismo ni Jesus Christ. Alam niyo po ba na si Jesus Christ prayed for us? Okay? He prayed to the Father in behalf of us. We see that in John 17:21. Ang sabi ni Jesus, "I pray that they will all be one, just as you and I are one. As you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me." This is a prayer request. This is what Jesus Christ longs for. So kapag ang isang iglesia, ang isang church, o isang Christian group of believers is being destroyed by a troublemaker, God takes it so seriously. God takes it so personally because this is opposite to what He longs to happen. Okay? So paano nga naman yung mga hindi mananampalataya ay maniniwala sa Diyos na mapagmahal kung mismo ang mga anak ng Diyos ay nagkakagatan? Kung mismo ang mga anak ng Diyos ay magkakaaway-away? So as much as it is natural for us to have conflicts, no? To experience conflicts, it is something that we can all resolve together by God's grace. So Solomon po, makikita po natin, he uses this, itong pangpitong ito, to stress na kung yung anim po na nauna na tinalakay natin ay kinamumuhian ng Diyos, itong ikapito po, para sa Kanya ay hindi lamang basta kinamumuhian, kundi kinasusuklaman ng Diyos. So lumalabas po, kung i-consider natin yung purpose ng numerical parallelism na pinag-aralan natin kanina, lumalabas para sa Diyos, itong ikahuli, itong ikapito na binabanggit sa Proverbs, ay talaga namang ubod ng tindi when it comes to the list of the sins that God hates. Okay? So, kung matindi yung naunang anim, para sa Diyos, mas matindi itong panghuli. No? God's hate it, especially when it happens in the church that He purchased with His own blood. Okay? So mga kapatid, i-recap po natin. Binigyan lamang po natin ng pasada isa-isa yung listahan na yan. No? So, this is God's hate list based on Proverbs 6:16-19. Haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes,
feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a man who stirs up dissension among brothers. And these 7 things that God hates spring forth from a wicked heart that does not have any desire to honor God. Okay? So a wicked behavior follows a wicked heart. So ano pong problema talaga? Yung puso. At dahil po dito, we've got few recommendations here. Number 1, kung sakasakali po na habang kayo'y nakikinig ng ating mensahe ngayong araw na ito at merong mga tao na pumasok sa isip natin, ay kilala ko yan. Ako, naka-encounter na ako ng ganyan. Ano? Hindi sana yun ang major na gusto nating mangyari, but in case yun po ay naranasan ninyo habang kayo nakikinig, no? We must understand one thing. We ought to pray for the wicked people that you know personally so that they can repent and be drawn to Christ. Hindi po natin hinahangad na sila po ay mapuksa. Dahil mismong ang Diyos, He does not delight in the suffering of the wicked. No? So, maging tayo po, ganun din dapat ang ating panuntunan. Kapag nakakita po tayo ng ganitong klaseng tao, no, na kinumpleto na halos yung listahan ng Diyos ng kanyang hate list, hindi po natin iniisip na sana parusahan na yan ng Panginoon, no? Hindi, ang hinihiling po natin na mangibabaw sa ating puso ay yung pagnanais natin na itong taong ito baka naman may pag-asa pa. Na Panginoon, ipanalangin natin na Panginoon, ito po sana ay maituwid mo, ito po sana ay magkaroon ng pagkakataon pa na lumapit sa iyo. Nang sa gayon magkaroon siya ng panibagong panuntunan sa buhay. Okay? So we pray for these wicked people around us. And number 2, don't just look for these things in others, but examine our own hearts to check if we are guilty of committing the same thing. More than anything else, hindi po dapat nating iniisip o sinasalamin ang ibang tao sa ating mga pinag-uusapan. No? This is meant to be a check and balance para po sa ating mga buhay. At iniisip natin, ako ba to? In many ways, no? At least in many instances, makikita po natin ang ating mga sarili na guilty sa mga ito. Hindi po ba? O nakakommit na ng mga ganitong mga bagay. Hindi po ba mga kapatid? Know and believe that this is not the path for us. Hindi po ito ang naisin ng Panginoon sa atin. Okay? By the way, I forgot to read yung sa first recommendation, Ezekiel 36:26. Balikan lang po natin sa saglit. Ano? Ang sabi po sa Ezekiel 36:26, pangako po ng Diyos, I will give you a new heart and I will put on a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Okay? So we pray for these people. Okay? Pero at the same time, if we think that we possess these things as well, if we also possess a stony heart, na wala sa atin yung pagsisisi kapag gumagawa tayo ng ganitong mga bagay-bagay na para bang ginagawa natin na parang napaka-natural na sa ating buhay, then this is the time that we examine ourselves and check if we are guilty of committing the same. Hindi pa naman po huli, no? Pwede po nating ihingi ito ng tawad sa Panginoon at hilingin ang Panginoon na pangunahan ng ating buhay na hindi na natin ito magagawa, na hindi ito magiging direksyon ng ating buhay. Psalm 139:23-24, sabi sa atin ng Diyos, Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life. Ito po ay galing sa isang puso na nagnanais magpasakop sa Diyos. Okay? Ito po ay galing sa isang puso na binago at nagnanais ituring ang Diyos na hari ng kanyang buhay. Dalangin natin na tayo po ay maging ganitong uri ng tao. And number 3, long to live a life that honors God by loving what He loves and hating what He hates. He hates sin not only because it's sinful, but also because of its effects. Alam ng Diyos kung anong kayang gawin ng kasalanan sa buhay ng kanyang mga anak. Okay? It destroys fellowship. It destroys our fellowship with Him. It destroys the joy, the peace, and all the fruit that the Spirit can flow out into our lives.
And God does not want that. For that reason, God hates sin so much. Romans 6:13, ang sabi, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have a new life. So, use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. So I'm hoping po na kayo po ay napagpala ng Panginoon sa ating mga napag-usapan. Ito po ay introduction pa lamang at marami pa po tayong matututunan sa mga susunod na linggo as we discuss this one by one. Tumugon po tayo sa Panginoon sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin para marinig ang inyong salita. Lord, we understand that we are not exempted to sinning. As much as you have taken away the power of sin, the presence of sin is still in front of us. Kaya patuloy po ang aming pakikipaglaban. Patuloy po ang aming pagnanais na makapamuhay nang hindi tumataliwas sa iyong kalooban, Panginoon. Pero Lord, naunawaan niyo rin po kung gaano po ito kahirap. Kailangan po namin ng inyong gabay. Kailangan po namin ng inyong tulong. At kung kami po, Panginoon, ay nasa punto na minamahal na namin ang mga bagay na kinamumuhian mo, Lord, rebuke us. Lord, transform our hearts. Lord, bring us back to that moment na ikaw lamang po ang pinakamahalaga. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang anumang itinanim ng kaaway sa aming mga puso. We have already been freed from sin. And Lord, allow us to stand on victory ground. Panginoon, tanggalin niyo po, Panginoon, lahat ng aming pananahan sa kasinungalingan ng dyablo. Tanggalin niyo po, Panginoon, yung aspeto kung saan mas naniniwala na kami sa dyablo kaysa sa sinasabi ng inyong salita. Tanggalin niyo po, Panginoon, sa amin yung pagnanais na pangatawanan ang aming mga kasalanan. You've come a long way, Lord God, to rescue us from sins. You have left your throne. You have left your glory in heaven just to die on that cross to address the power of sin over our lives. Pero patawad po, Panginoon. From time to time, we want to nail you back to that cross again. From time to time, Lord God, we consider your sacrifice worthless. By repeatedly sinning, and by coming into that stage of loving our sin, Lord, help us to understand, help us to realize that we cannot love you and love sin at the same time. We have to choose. Bigyan niyo po kami ng puso na ikaw ang pinipili, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng desisyon na maagap, na bitawan ang mga bagay-bagay na itinanim ng kaaway sa aming mga puso bago pa ito sumabog. Bago pa ito pumuksa sa amin, Panginoon. Bago pa ito pumuksa sa aming mga sarili, pumuksa sa aming mga pagkakaibigan, pumuksa sa aming iglesia, pumuksa sa aming pamilya, Panginoon. Bago pa man dumating ang pagkakataon na kami ay mawasak nito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo that you expose this sin and you remove it from our hearts and replace it, Lord, with the desire, with that that intense longing to honor you in our lives. We need your help, Lord God, because we are not exempted. We are not strong. We are not strong enough. But in our weakness, Lord God, we are strong because of you. We need your grace. And you promised us, Lord God, your grace is sufficient.
You told us, Lord God, that we are more than conquerors. May we truly believe in your word. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. I've been doing all that I can to hold it all together, piece by piece. I've been feeling like a failure, trying to be braver than I could ever be. It's just not me. So be my healer, be my comfort, be my peace. 'Cause I can be broken, I can be needed, Lord, I need you now to be my God, so I can just be me. I've been living like an orphan, trying to belong here, but it's just not my home. I've been holding on so tightly to all the things that I think that satisfy my soul, but I'm letting go. So be my Father, my mighty warrior, be my King. 'Cause I can be scattered, frail and shattered, Lord, I need you now to be my God, so I can just be me. 'Cause I was lost in this dark world until I was finally found in you. So now I'm needing, desperately bleeding. Oh Lord, be all to me and be my Savior, be my lifeline. Won't you be my everything? 'Cause I'm so tired of trying to be someone I was never meant to be. Be my God, please be my God, be my God. I can just be me. I can just be me. I can just be me. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula lamang sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magstay lang po tayo para sa ilang pong mahahalagang announcements. Please don't miss it. God bless. A blessed church.